hinanapan talaga ng ORCR kasi wala akong mapakita eh. Wala akong mapakita na maayos na papeles eh. Wala umanong naipakitang papeles ang driver ng pickup na kinilalang anak ng transport vlogger na si James Dikin. Ayon kay Land Transportation Office Chief, Assistant Secretary Marcus Lacanilaw, sinita ng traffic law enforcer ang anak ni Dikin sa Skyway Stage 3 noong December 18, 2025 dahil sa pagtawid sa solid yellow lane para makalabas sa Quezon Avenue exit. Ayon sa LTO, kapag ganito ang nagawang paglabag ng isang driver, pasok na ito sa kategoryang reckless driving at hindi ang idinadaing ng vlogger na dapat sana ay improper lane change o di kaya ay disregarding traffic signs. Ang ganitong marka sa kalsada ay nagsasaad na bawal ang paglipat ng linya o pagsingit, yung double lane. Kahit po nalampasan niya ang exit, ang tamang gawin po ay magpatuloy at dumaan sa susunod na exit. Ang pagkakamaling makaligtaan ng exit ay hindi nagbibigay ng pahintulot upang lumabag sa malinaw na traffic control markings. Kaninang umaga, sa isinagawang investigasyon ng LTO hinggil sa mga reklamo ni Dikin na kanyang ipinost sa social media, lumabas na walang kaukulang papeles ang sasakyan na minamaneho ng kanyang anak nung oras na ito ay masita sa Skyway. Ang kanyang papel na dala-dala ay hindi nga po sales invoice, hindi rin ORCR. Totally wala pong papel yung sasakyan. Kasi yung papel na dala-dala nila is papel from the importer to the dealer. So ano pong ibig sabihin nun? Yan ay hindi pa nabebenta sa labas, sa tao, at hindi yan dapat minamaneho sa kalye kasi walang kaukulang papeles. Ano yung kaukulang papeles? Kung brand new, dapat may daladalang sales invoice na valid lang for 7 days. Ayon sa LTO, dahil sa nakita nilang paglabag, nararapat na double reckless driving violation pa ang ipinataw laban sa anak ng vlogger na si James Dikin. Ito pong unang violation, reckless. Yung pong pangalawang violation na reckless, kasi po wala akong paukulang papeles, registration yung sasakyan. Pagka po ang walang registration yung sasakyan natin, bumili tayo tapos nakalampas na doon, kung may sales invoice ito wala pong sales invoice. Reckless din yun. Actually kung ako po, na yung time na po na pagkakahuli na yun, yung pong walang kaukulang papeles na sasakyan, dapat na impound po yun. Iginit din ng hepe ng Land Transportation Office na tama lang ang ginawang aksyon ng nanitang enforcer. Kaugnay naman ang lumabas sa investigasyon ng LTO ngayong araw, magpapadala rin sila ng show cause order para kina Dikin at sa car dealership upang pagpaliwanagin kung bakit nailabas ang sasakyan gayong wala pa itong kaukulang papeles at maging sa enforcer ng Skyway upang kunan ito ng salaysay sa ginawang paninita. So ito, nag-submit din kami ng subpoena kay Mr. Dikin doon sa kanyang anak kung bakit siya dapat magpaliwanag na hindi siya dapat i-charge ng reckless. Kung tutusin kasi dapat double reckless yun kasi yung sasakyan mo walang papel hindi registered. Tapos ito pang nangyari, kitang-kita nyo naman dito. Samantala, pag-aaralan na rin ng LTO na gawing working days ang maging batayan para sa mga transaksyon sa ahensya. Pag-aaralan po natin yan, pero kasi sa ano po talaga sa rules, hindi po talaga nakaspecify na working days So calendar days talaga. Kahit sa Supreme Court decisions, kailangan sa civil code, calendar days talaga Pero yung nangyari naman, kung makikita niyo, ang dami pang araw na po pwede kang pumunta. Hindi po Saturday, kasi pumunta sila Saturday Samantala, sa isang post kanina sa kanyang Facebook account, ibinahagi ni James Dikin ang kanyang pakikipagpulong sa Anti-Red Tape Authority o ARTA kasamang isang abogado mula sa LTO. Matapos umano ang mahabang diskusyon, ay sinabi ng abogado na hindi umano official requirement ang ORCR sa pagsesettle ng traffic violation na ayon kay Dikin ay malinaw na paglabag sa ease of doing business law. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.